Matapos ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, mayroon na namang pahayag si si Villanueva. Umalma sa sinabi ni Senador Ping Lacson na hindi pa siya cleared. Paulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM? DPWH? Speaker? Senate President? O mismong Presidente? Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala at hanggang ngayon nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control, lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento. Mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon unprogrammed. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato, may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lang. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan, noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Maraming salamat po. Okay. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, sa pagdinig kahapon ng Senate Blue Ribbon, parang nakabawi si Senador Joel Villanueva. Kasi pinabuelos siya ni Senador Ping Lacson. Kaya lang, may na-expose din kahapon. Ang sabi kahapon sa hearing ng Senate Blue Ribbon, may 600 million na pundo. Yung tinutukoy yan ni Bryce Hernandez na pundo ni Joel Villanueva di umano. Pero wala siya sa GAA. Wala siya sa GAA. Okay, akala ni Joel Villanueva okay na kasi wala daw sa GAA, sa General Appropriations Act. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, nandun siya sa unprogrammed funds. O di ganun din. Ganun din. Kaya dahil dyan, sinabi ni Senador Ping Lacson, hindi pa rin cleared sila, ang dalawa niyang kasamahang senador, si Senador Jinggoy at si Senador Joel Villanueva. Sabi ni Ping Lacson, tuloy pa rin silang bahagi ng iimbestigahan. Kaya ngayon, naglabas ng pahayag si Joel Villanueva, umaalma. Umaalma, hindi raw siya tinatantanan. Bakit lahat na lang daw ng problema ng Bulacan sa kanya dinadala? Ayan. Pag-usapan natin yan, mga kabunyog. Si Joel Villanueva kahapon, siyempre hindi kasi bumabago ng statement si Alcantara, yung sinasabing tao ni Villanueva. Talagang wala pa rin tinuturo, hindi pa rin nagsasabi ng katotohanan yung si Alcantara. Tinuturo ni Alcantara ang may kasalanan sila Bryce Hernandez.
Kahit siya daw, biktima siya at hindi raw totoo na may mga politikong nasa likod ng mga anomalya sa Bulacan. Sabi ni Alcantara. Kaya ligtas ang mga pinangalanan ni Bryce Hernandez na senador na sila Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Kahapon, pinatunayan na naman ni Jenny Villanueva, may mga magpapakita pa siya, presentation, paano dinudukturan ang mga messages sa Viber, sa Meta. Sabi niya, madali lang namang gawin yan. Kaya kahapon, pinabilo siya ni Senador Ping Lacson. May mga nagre-react nga sa naging handling pagpapatakbo ni Senador Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Parang napaka ano niya, anong tawag dyan? Parang napaka magaan niya, masyado siyang magaan kina Villanueva at saka kila Jinggoy. Kasi pinabilo niya sila Jinggoy at saka si Joel na Villanueva na ikukumprontahin ang mga resource persons, sila Bryce Hernandez at sila JP Mendoza. Sabi ng mga nanood ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, parang pinabuilong masyado ni Ping Lacson ang dalawang senador. Kaya lang, sabi naman ni Senador Ping Lacson, ay karapatan din nilang kumprontahin yung mga nag-aakusa sa kanila. Pero doon sa mga nagsasabi na parang cleaner o pinalibre na ni Ping Lacson si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada, nilinaw ni Senador Ping Lacson, hindi, sabi niya. Sa katunayan, yung issue ng mga pondo, yung 355 million di umano ni Jinggoy at saka yung 600 million ni Joel Villanueva, nandyan pa rin yan. Sabi ni Senador Ping Lacson, nakita yan, napatunayan yan na mayroon niyang 355 million at mayroon ngang 600 million. Ang pagkakaiba lang, yung 355 million, insertion siya sa 2025. Pero yung 600 million, hindi siya sa General Appropriations Act. Kaya ang sabi ni Senador Ping Lacson, nasa ano siya, unprogrammed funds. Anyway, unprogrammed funds man yan o ano, ang importante, totoo yung sinabi ni Bryce Hernandez na may 600 million at di umano ito'y kay Villanueva. Kaya lang yun na nga sa unprogrammed funds. Kaya hindi pa rin libre sila Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Ipapaliwanag pa rin nila ang issue ng mga pundong ito. Ngayon, kaya napilitan maglabas ngayon na naman ng pahayag si Joel Villanueva. Mahaba yung kanyang mga sinabi. Sabi ni Joel Villanueva, bakit daw hindi siya tinatantanan? Bakit daw hindi siya tinitigilan? Lahat na lang daw nang nangyayari sa Bulacan sa kanya sinisisi. Sabi ni Joel Villanueva. At sinabi niya, nagsimula daw kasi yan na na pag-initan siya dahil binanggit niya nga yung pangalan na hindi minabanggit ni Numan, yung pangalan ni Saldico. Anyway, binabanggit niya si Saldico. Si Saldico rin naman, iniimbestigahan din sa Kamara At iimbestigahan din yan ng komisyon. Kaya wag kang mag-alala, Joel Villanueva, pareho na kayo iimbestigahan. So, anyway, kung wala ka naman talagang kasalanan, di malalaman naman yan sa bandang huli. Malalaman naman yan sa bandang huli. Hayaan mo lang, ilabas mo lang yung mga kasagutan. Ang problema mo ngayon, si Bryce Hernandez, parang na-challenge ngayon si Bryce Hernandez na maghanap ng ebidensya. Kasi sinabihan na wala namang kaebidensya, panay aligasyon lang. Kasi si Bryce Hernandez nakakulong. Sinight in contempt siya noon kay Marcoleta pa. Pagkatapos dinala siya sa Kamara. Pagkatapos kinulong naman siya sa PNP Custodial Facility. Pagkatapos dinala siya sa Pasay City Jail. Pagkatapos dinala sa Senado. Kaya mula nang magsalita si Bryce Hernandez tungkol sa pangalan ni Joel Villanueva at ni Jinggoy, hindi na siya nakahanap ng hindi niya na nakausap ang mga posibleng testigo katulong niya. Hindi na naisaayos ang mga dokumento na posibleng mayroon siya. Kaya nagpaalam si Bryce Hernandez sa committee ni Senate
Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na payagan siyang makalabas. Kung ngayon, pinayagan naman siya para maghanap ng ebidensya. At kapag may ebidensya na siya, ipipresent. Ayun. Kaya hindi pa tapos Joel Villanueva. Kumbaga, ang sabi nyo, walang mga ebidensya si Bryce Hernandez. Ay ngayon, na-challenge yung tao. Maghahanap ng ebidensya. Ipipresent yung ebidensya sa sunod na hearing. Kaya hintayin natin. Kaya hindi pa tapos sa Joel Villanueva ang issue. Hayaan natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.